Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Isang magandang araw mga kababayan. Nagbabalik muli ang inyong lingkod, Sir Coop. Nako mga kababayan ha, ito na nga yung sinasabi ni Ma'am VP Sara Duterte na pagdating sa budget deliberation or approval ng mga annual budgets mga kababayan, meron nga nakaganap ng dagdag bawas mga kababayan. Balikan lang natin ha. Meron akong ipapakitang video sa inyo na kung saan yung naglabas si Ma'am VP Sara Duterte ng kanyang hinaing, ng kanyang hinanakit, kung bakit niya nilisan ang Department of Education. At doon din natin narinig at sinabi niya na 2 tao lamang ang may kapangyarihan, no, or minamanipula itong mga budgets ng mga iba't ibang departamento sa bansang Pilipinas pagdating diyan sa GAA. Take note ha. Uy, kayong mga nandyan sa BICAM. Maano naman kayo, mahiya naman kayo. Puro kayo panlilinlang, puro kayo pagpapanggap. Yan, nandyan pa si Win Gatchalian. Ayan no? Kung ano-ano mga sinasabi na eto ganyan. Andyan naman daw, kompleto, wala daw blanco. Ay, booking na po kayo. Unti-unti na pong naliwanagan ang taong bayan kung bakit naglabas si Ma'am Sara Duterte ng kanyang hinaing kasi alam niya at kitang-kita sa kanyang mga 2 mata na ang sinabi niya yung papel, take note, sinabi niya yon, makikita niyo sa papel. Alam niyo yan, makikita niyo yan sa papel. Ibig yan sabihin, yung BICAM sa lower house at saka sa upper house, itong Kongreso at Senado, alam ng mga tao dyan, alam na alam ng mga congressman at mga senador, pati na yung mga nandyan no, sa mga meetings. Alam ng lahat yan kasi makikita nila yan. Kaya nga, pinalabas na ni Ma'am VP Sara Duterte ang kanyang sama ng loob. No? Kung bakit ayaw niya at hindi niya nakaya ang ginagawang kamalian ng mga politikong ito. Baka nga, yun nga, no? Yung isang dahilan siguro kasi nagigilty. Kung bakit nag-resign itong si Zaldico, kasi nagigilty na siya. Alam niyang uusigin siya pagdating na panahon kasi alam naman niya na hindi yan hihinto at hindi titigil si Ma'am VP Sara Duterte at para mapanagot kayo. Dito niyo makikita na nagsasabi ng katotohanan ang mga Duterte. Dito niyo makikita na si Ma'am VP Sara Duterte ay totoong tao para sa ating mamamayang Pilipino. Paano niyo i-explain niya ngayon? Ipapakita ko sa itong video na to na kung saan. Imagine niyo from BICAM. Kaya nga may report, committee report ng BICAM. Both parties, lower house, upper house. Bakit niyo pipirmahan? Ngayong alam niyo blanco-blanco naman pala, hindi kompleto. Ano ba to? Mekos-mekos, mayroon talagang hokus-pokus. Alam na natin, no? Nakukuha na natin, nagigets na natin. Unti-unti na natin nalalaman. At nakahalungkat na mga kababayan kung ano talaga ang katotohanan pagdating diyan sa budget deliberation, approval. Take note dito sa video na to makikita mo, magkakaroon ka talaga ng idea na from BICAM, no? Ito yung sinabi niya bicameral, so may video yan, may mga camera, may mga pictures, no? BICAM report, BICAM committee. So magpapalabas, approve na doon sa General's Appropriation Bill. Bill pa lang yun sa House, galing dun. After nun, paglabas na, kung ilang billion yun, paglabas na ng GAA, General's Appropriation Act na siya, doon nyo na makikita, magkaiba na po yung figure. Ang sabi ni Ma'am Sara, kung 5 billion, no, magtataka ka na lang, after paglabas na ng GAA, magiging 15 billion na. Maiba dyan, may dagdag ng 5 billion. So isipin nyo, after ng BICAM, may hokus-pokus. Di ba? Dito nyo makikita na anong kabulastugan yan.
Ha? Ang tawag dyan, buhaya, kawatan. Huh? Paano mo nililin lang nyo ang taong bayan? After ng bycam, na kung saan napirmahan na ang lahat. Oh. Tapos ngayon, lalabas yung istorya at nakita ni Tatay Digong, ni Congressman Ungab, na may mga ganyan pala. Kaya pala nakalusot kasi walang pirma, hindi kumplito. Kasi blanco. Tapos pipirmahan lang nila. Oh, after niyan, doon niya idagdag. No? May mga dagdag. Ganun na. Dagdag, bawas. Ayun, manipulahin na. So yung amount doon, dadagdagan na naman. So dito niyo makikita na grabe. Grabe ang pangyayari ngayon pagdating sa budgets. Talagang nakitaan natin ang buhayang kawatan na yan, no? Okay lang sana, no? Kahit nga hindi rin okay kasi wala namang nagagawa. Aanin mo yung malaki mong budget, pero ni isa wala kang malaking project, mga kabayan. Tapos yung presidente, sasabihin po niya, wala naman yung sa gaga. Bakit ang punto dito, magkaiba yung General Appropriations Bill na na-approve pagdating na doon sa General Appropriation Act na kung saan pinirmahan na ng Pangulo. So ibig sabihin, ang taong bayan, ang pera ng taong bayan, ang expectation ng taong bayan, nililin lang ninyo kami. Itong gobernong ito ngayon, Bongbong Marcos, mekos-mekos, walang ibang ginawa kundi pandaraya, sariling interest. Tapos ngayon, magmamakaawa ka sa taong bayan na ang gusto nyo palabasin, ang mga Duterte yung masama. How come? Totoo si BP Sara Duterte. Ito na yung isang proof. Panoorin nyo ang video, mga kabayan. Halimbawa ko dito, medyo mahaba ito, kaya pagpasensyahan mo. Ang halimbawa ko dito, sa DepEd muna tayo. Sa Department of Education, noong taong 2023, merong 5 billion na inapprove para sa classroom construction. Nagulat ako kasi merong mga lumapit na miyembro ng House na humihingi. Hinihingi nila yung 5 billion, parte ng 5 billion na budget. Wala kasi akong experience sa ganyan. At saka ang pagkakaintindi ko, pag inapprove na yan ng Office of the President, ibibigay na yan, pagdediretso na yon sa approval at trabaho ng Department of Education sa construction ng mga classroom. Nagulat ako, may humingi. Magkano ba ang amin dyan? Magkano ba ang amin dyan? So sinabi ko, hindi pwede ito. Kasi ang mangyayari nito, hindi magagawa ng Department of Education ang trabaho namin na mag-construct ng classroom ayon sa classroom backlog at sa prioritization base sa backlog at sa classroom construction. So sinabihan ko yung isang congressman, sabihan ninyo si Martin Romualdez na hindi pwede chap-chapin ang classroom construction na 5 billion. Kaya kung makikita ninyo sa budget proposal na approved ng Office of the President, 5 billion yon. Pero nung lumabas yung GAA o yung budget approved noong 2023, naging 15 billion siya. Dahil hindi nga ako pumayag na kunin yung 5 billion, dinagdagan nila ng 10 billion yung classroom construction ng Department of Education. Yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. Controlled yon ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Hindi ko na kailangan ng corroborative witness dito dahil makikita nyo yon sa papel. Makikita ng taong bayan yon sa papel. NEP, 5 billion, lumabas ang budget approved, 15 billion. So maiintindihan niyo, 'di ba? Bakit pa tayo magbo-budget hearing para sa Office of the Vice President? 2 tao lang naman ang nasusunod sa budget ng bayan natin. Halimbawa, taong 2024. Kung makikita niyo, ang approved na budget ng Office of the President para sa classroom construction ay 19 billion. Noong lumabas na ang House version
ng appropriations bill ay naging 24 billion ito. So, approved 19 billion, paglabas sa House, naging 24 billion. At doon sa 24 billion na yon, kung hahanapin mo sa papel, kinuha nila ang 5 billion ng repairs ng classrooms at nilagay nila doon sa 19 billion para maging 24 billion siya. So ang naiwan sa repairs, sa kawawang mga classroom, ay 1 billion. Kaya, makikita nyo, sa papel, nandyan yan. Naging 24 billion. At hindi lang yan, dahil noong 2023 ay hindi ako pumayag na hindi masunod yung DepEd na rules sa paano mag-classroom construction based on need, ang ginawa ngayong 2024, inattach nila ang listahan na kung saan gagawin ang mga classroom construction worth 17 billion. Makikita nyo yon sa papel. Pagdating namin sa Senate, nakita yon ng mga senador. Tinanong nila ang Department of Education, totoo ba o hindi totoo na galing sa inyo ang listahan ng 17 billion ng mga classroom construction? So sabi namin sa mga senador, hindi totoo. Hindi namin magagawa yung trabaho namin. Hindi natin masosolve ang classroom backlog kung ganito ang nangyayari. Pwede ba ninyo kaming tulungan? Yung mga senador naman, very helpful sila. Oo, tulungan namin kayo. Kaya nga kung makikita ninyo sa interpellation ng isang senador doon sa budget hearing sa Senate, tinanong niya diretso, galing ba sa DepEd ang listahan ng 17 billion? Galing ba sa DepEd ang listahan na inattach doon sa House version? Sinabi namin hindi. Hindi galing sa amin yan. On record yon. Makikita nyo sa mga videos, balikan nyo yung mga videos. Makikita nyo. Dito nyo makikita mga kababayan, yung sinseridad ng isang politiko, yung handa ipagtanggol ang taong bayan, yung handa isiwalat lahat ang kalukuhan nitong nasa House or itong si House Speaker Romualdez at yung in charge dati kasi nag-resign na to ng appropriation itong si Zaldico kasama ang Presidenteng Bongbong Marcos kasi imposibleng walang alam siya dyan sa ganyang mga gawain nila na kung saan magkaiba, magkasunungat doon base sa na-approve ng Generous Appropriation Bill. Tapos pagdating ng GAA, pinirmahan ng Pangulo, iba na yung lumusot na amount. Tandaan nyo, hindi po kayo laging nakaupo sa pwesto. Nililinaw ninyo ang taong bayan. Masama yan. Ang gaba dili magsaba. Hanggang dito na lamang mga kababayan. Hanggang sa susunod nating vlog, maraming salamat and God bless up.